Kawaw-mazing! Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang may babala ang panahon? Na kahit normal ang araw, may kakaibang kabog sa dibdib. Parang may sinasabi ang hangin, parang may nakatagong mensahe sa mga pangyayari. Ngayong 2026, muling umiinit ang usapan tungkol sa isang pangalan na kahit lumipas na ang daan-daang taon, hindi pa rin mawala sa misteryo. Michel de Nostradam, mas kilala bilang Nostradamus. Isang doktor at astrologo noong ika-16 na siglo na sumulat ng mga quatrain. Mga maikling tula na malabo, simboliko at napakaraming posibleng kahulugan. Kaya sa bawat henerasyon, may mga taong bumabalik sa mga sulat niya para hanapan ng tugmaang kasalukuyan. At sa video na ito, hindi natin sasabihin na ito ang eksaktong mangyayari. Ang gagawin natin ay 10 posibleng interpretasyon kung paano maaring iugnay ang mga simbolo ng kanyang quatrain sa Pilipinas sa 2026, batay sa mga tema niyang paulit-ulit. Sakuna ng kalikasan, alitan ng mga bansa, pagtaas ng presyo at gutom, pagbabago ng pamahalaan, at pag-usbong ng bagong kaalaman. Kaya mga Kawaw-mazing, simulan na natin. Number 10, ang lupang napalilibutan ng tubig ay muling susubukin. May mga interpretasyon sa quatrains ni Nostradamus na paulit-ulit bumabanggit ng lupaing nasa dagat, mga bayan sa gilid ng tubig, at panganib ng malalaking alon. Kung iisipin mo, ang Pilipinas ay hindi lang basta bansa. Isa tayong archipelago. Mahigit 7,000 isla. Maraming lungsod at bayan ang nakadikit sa baybayin. At kapag sinabi mong tubig, hindi lang yan baha. Kasama dyan ang storm surge, coastal flooding, bigla ang pagtaas ng tubig sa mas mabababang lugar, at pati water pressure na may kasamang landslide at pagguho. Mas detalyadong posibleng senaryo sa 2026. Mas pabago-bago ang bagyo. May mga taon na bigla ang lakas o mabilis mag-intensify. Mas madalas ang one-hour disaster. Yung 1 oras lang pero parang binuhos ang langit. Baradong kanal, bumigay ang drainage at lumubog ang kalsada. Pati na rin ang traffic na parang bangungot. Mas delikado ang coastal communities, mga mangingisda, mga nakatira sa tabing dagat, mga lumang bahay, kahoy at mga lugar na palaging inaabot ng alon. Kung may hula man dito, ang mensahe ay simple. Ang tubig ay hindi kaaway pero dapat igalang. At sa 2026, posibleng mas ipaalala yon sa atin. Number 9, pag-alon ng apoy mula sa ilalim ng lupa. Kapag binabasa mo si Nostradamus, mapapansin mong ang apoy ay may 2 mukha. Apoy ng digmaan at apoy ng kalikasan. Pero sa interpretasyon na may kinalaman sa ilalim ng lupa, madalas itong inuugnay sa lindol, pagbitak ng lupa, pagsabog ng bulkan, pagguho ng bundok, at tayo, bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire, ay sensitibo sa ganitong pangyayari. Sa 2026, ano ang detalyadong babala? Hindi natin sinasabing may tiyak na petsa o lugar. Pero kung pagbabasehan ng tema, posibleng magkaroon ng malakas na lindol na mararamdaman sa maraming probinsya. Posibleng magkaroon ng volcanic unrest o pagkilos ng bulkan bago sumabog. Posibleng magkaroon ng chain reaction, lindol, landslide at pagkawala ng kuryente at tubig. At kapag ang sakuna ay ganito, hindi lang bahay ang apektado, kundi trabaho, kabuhayan, mental health at pamilya. Kaya ang hula rito ay nagiging paalala. Ihanda ang gamit, ihanda ang isip. Number 8, pagbabago sa mukha ng pamahalaan. May mga simbolo si Nostradamus tungkol sa pagod na mamamayan at paghingi ng bagong tinig. Hindi ito literal na pangalan ng bansa, pero ang tema, pagbabago ng pulso ng lipunan, ay universal.
Sa Pilipinas, normal na mainit ang diskurso sa presyo, sa serbisyo, sa katiwalian, sa ayuda, sa trabaho, sa krimen at sa edukasyon. Detalyadong posibleng anyo ng pagbabago sa 2026. Mas vocal ang ordinaryong tao. Mas maraming naglalabas ng saloobin sa online. Mas mabilis ang pagkalat ng issue. Isang video, isang resibo, isang balita, kumakalat agad. Mas maraming panawagan sa transparency. Saan napunta ang pondo? Bakit ganito ang proyekto? Bakit walang solusyon? At minsan, hindi mo kailangan ng malaking revolusyon para maramdaman ang pagbabago. Minsan, nagsisimula yan sa tahimik na pag-ayaw ng tao sa dating sistema. Number 7, pag-angat ng hindi inaasahang bayani. Sa gitna ng mabibigat na prediksyon, may mga quatrains na tila nagsasabing kapag pinakamadilim, lilitaw ang liwanag. At ang liwanag na yon, madalas hindi galing sa mayaman, hindi galing sa makapangyarihan, kundi galing sa karaniwang tao. Posibleng sa 2026 may isang pangyayari na may isang taong tutulong sa mga biktima ng sakuna. Maglulunsad ng makabuluhang proyekto. Gagawa ng innovation na makakatulong sa masa o magiging simbolo ng pagbangon. Pwedeng guro sa liblib na lugar, pwedeng nurse na walang tulog sa ospital, pwedeng simpleng delivery rider na nagligtas ng bata, pwedeng volunteer na nag-organisa ng rescue at relief. At minsan, ang bayani ay hindi sikat, pero ang impact niya ay pangbansa. Number 6, labanan sa karagatan ng silangan. Dito tayo mapapaisip dahil ang tema ng alitan sa dagat ay matagal nang umiikot sa mundo. Kapag sinabi ni Nostradamus ang karagatan at mga barko, ang interpretasyon ay tungkol sa territorial disputes, military presence, economic routes, at pag-agaw sa resources. Detalyado at posibleng senaryo para sa 2026. Mas madalas ang standoffs, mas aktibo ang patrols, mas maraming diplomatic statements, mas maraming international involvement. Hindi natin sinasabi kung ano ang mangyayari, pero ito ay may malaking posibilidad. At kapag tumindi ang ganitong tensyon, may domino effect yan. Presyo ng fuel, presyo ng bilihin, confidence ng investors, takot ng mangingisda sa kabuhayan. Kaya ang mensahe, ang dagat ay hindi lang tubig, ito ay kabuhayan at seguridad. Number 5, ang tinapay ay magiging ginto. Ito ang isa sa pinakakilalang tema sa mga interpretasyon kay Nostradamus, pagtaas ng presyo at paghihirap ng karaniwang tao. Kapag sinabi niyang tinapay, hindi lang literal na tinapay yan, kundi pagkain, pang-araw-araw, basic needs. Sa 2026, ano ang detalyadong epekto kung mangyari ito? Mas mataas na gasto sa palengke, mas mataas ang bigas, gulay at karne, mas mataas ang pamasahe, mas mahal ang kuryente at tubig, mas maraming pamilyang maghihigpit ng sinturon. At dito pumapasok ang pinakamabigat na eksena sa maraming Pilipino. Yung may trabaho ka pero hindi ka umaangat. Yung may sahod ka pero kulang pa rin. Yung isang sakit lang, ubos ang ipon. Kung ito man ang mensahe, ito ay babala ng ekonomiya ay hindi lang numero. Ito ay pagkain sa mesa ng pamilya. Number 4, pagkalito ng panahon. Maraming quatrains ni Nostradamus ang may temang hindi normal ang panahon. At kapag pinagsama mo ito sa modern reality, madaling iugnay sa climate instability. Tag-init na sobrang init o yung heat index. Tag-ulan na sobrang lakas ng buhos. Bigla ang pagbabago ng hangin. Mas madalas ang sakit na dulot ng init at ulan. At kapag ang panahon ay naguluhan, ang apektado, agrikultura, ani, presyo ng gulay. Tubig dahil sa supply at mga dam levels. Kalusugan, heat stroke, dengue, leptospirosis. At kabuhayan, lalo na sa mga outdoor workers. Number 3, ang kaalaman ay lilipad na parang ibon. Ito naman ang mas magandang prediksyon. Ang kaalaman na lumilipad ay pwedeng tumukoy sa internet,
mabilis na komunikasyon, teknolohiya at AI, and online education. Detalyadong senaryo sa 2026. Mas maraming Pilipino ang kikita sa online. Mas maraming negosyo ang gagamit ng AI tools. Mas maraming trabaho ang magbabago. New roles, new skills. Mas maraming ordinaryong tao ang aangat dahil sa digital literacy. Pero ang babala rin, kapag mabilis ang kaalaman, mabilis din ang panlilinlang. Fake news, scams, identity theft, deep fakes. Kaya ang hula rito ay dalawa, pag-angat at panganib. Depende sa kung paano mo gagamitin ang teknolohiya. Number 2, pagbabalik sa pananampalataya. Sa tuwing may krisis, ang tao ay bumabalik sa pinanggagalingan ng lakas, panalangin, pamilya at pag-asa. Sa Pilipinas, malakas ang kultura ng simbahan, debosyon, bayanihan, community support. Detalyadong posibleng anyo sa 2026. Mas maraming outreach at volunteerism. Mas maraming taong magiging mas makatao. Mas maraming pamilyang magbabalikan at magpapatawad. Hindi ito tungkol sa kung anong relihiyon, ito ay tungkol sa pag-amin na hindi kayang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo. Number 1, ang hinaharap ay babala, hindi hatol. Ito ang pinakamatinding takeaway dahil kahit sa interpretasyon, ang pinakamalalim na mensahe ni Nostradamus ay hindi paano tayo matatakot, kundi paano tayo magigising. Kung may bagyo, maghanda. Kung may pagtaas ng presyo, magplano, magtipid at magtulungan. Kung may tensyon, maging matalino at mapagmatsyag. Kung may pagkakataon sa teknolohiya, mag-aral at mag-upgrade ng skills. Kasi ang Pilipinas, hindi man perpekto pero matibay. Madalas tayong lumuluhod pero marunong tayong tumayo. At kung may 2026 man na puno ng pagsubok, posible ring ito ang taon ng pagbangon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga hula ni Nostradamus, ito ang ating tandaan. Hindi tayo biktima ng kapalaran, tayo ang tagahubog nito. Kung may darating mang unos, may kakayahan tayong maghanda. Kung may darating mang liwanag, may tungkulin tayong pangalagaan ito. Kung may darating mang liwanag, may tungkulin tayong pangalagaan ito. Happy New Year, mga ka-wowmazing! Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood ng mga ganitong klase ng video. Maraming salamat, ka-wowmazing!